Siya ay itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na entertainer sa Philippine show business, kilala sa kanyang stand-up routines, paggamit ng observational comedy, situational irony at sarcasm sa nauukol sa Filipino culture at human sexuality. Patuloy na hinuhubog ng unkabogable na komedyante ang industriya ng entertainment at pelikula ng bansa. Ang blockbuster hit, high rating na mga palabas sa telebisyon, advertisement, at sold out na mga concert ticket dito at sa ibang bansa ay patunay ng impluwensyang hawak ni Vice sa industriya. Siya si Jose Maribor Visceral, na kilala bilang Vice Ganda. Ipinanganak siya noong March 31, 1976, ang bunso sa 6 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay tubong Batangas, habang ang kanyang ina ay isang Ilocano mula sa La Union. Iniwanan dati ang kanyang mga anak at nagtrabaho sa ibang bansa bilang isang caregiver. Nag-aral siya ng political science sa Far Eastern University ngunit hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral para ituloy ang kanyang karera. Nagsimula si Vice Ganda ng karera bilang singer at stand-up comedian para sa Punchline at The Library sa Maynila. Gumanap din siya ng mga menor de edad na tungkulin o guest role sa iba't ibang programa at pelikula sa telebisyon. Mas nakilala siya sa talent search program na It's Showtime noong 2009, at nakakuha ng malawak na katanyagan sa kanyang unang lead role sa 2010 remake film Petrang Kabayo. Tinaguriang unkabogable phenomenal superstar ng media, si Vice Ganda ang pinakamataas na kumikitang Filipino movie actor sa lahat ng panahon, na may kabuoang kinita na 4.6 na bilyong piso mula noong 2022. Nakatanggap siya ng maraming parangal kabilang ang 2 Asian Academy Creative Awards, isang FAMAS Award, isang Guinness World Record at isang star sa Eastwood City Walk of Fame. Sa halos 50 milyong pinagsama-samang mga followers, isa siya sa mga pinakasikat na personalidad ng Filipino sa lahat ng nangungunang social media platform. Inilista din siya ng Forbes Asia sa mga pinakama-impluwensyang celebrity sa Asia Pacific habang pinangalanan siya ng Reader's Digest bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang personalidad noong 2023. Siya ay regular na host sa noontime variety show ng ABS-CBN na It's Showtime at nagbida sa 4 sa nangungunang 10 mga pelikulang may pinakamataas na kinita sa sinehan sa Pilipinas. Sa nakalipas na 15 taon sa local entertainment scene, nagsumikap si Vice Ganda para maabot ang kanyang kasalukuyang status bilang unkabogable star. Bukod sa kanyang pagiging bukas palad at sa magarbong piraso na karaniwan niyang isinusuot sa kanyang mga pagpapakita sa media, kitang-kita ang bunga ng kanyang paggawa sa kanyang maluhong ngunit napaka-komportableng mansyon na nagtatampok ng mga nakamamanghang minimalistic na exterior at interior na disenyo. Ang panlabas ng bahay ay dinisenyo na may buong metal at ang kabuoang disenyo o vibe ng bahay ay pang-industriya, pati na rin ang loob nito, ang bahay ay nasa 1,300 metro kwadrado. Ang marangyang tahanan ay mayroon ding elevator na tumutulong sa kanyang ina na umakyat at bumaba ng bahay, isang elevated na swimming pool na gawa sa salamin, at isang custom-built na spa room, bukod sa iba pang magagandang tampok. Nagmamay-ari din siya ng condominium unit. Sinabi ni Vice sa kanyang blog na kailangan niya ng bagong sasakyan na gagamitin kapag papasok sa trabaho dahil aabutin ng ilang buwan bago ma-repair ang nasira niyang Cadillac Escalade. Ayon sa website ng tatak ng kotse, ang presyo ng isang Cadillac Escalade ay nasa pagitan ng 3.9 na milyong piso hanggang 5.3 na milyong piso. Pagkatapos ay bumili siya ng bagong mamahaling kotse, ang BMW 735i Pure Excellence, isang marangyang sedan na nagkakahalaga ng napakalaking 8.99 na milyong piso. Ang magarbong sasakyan ay dumating na itim at burgundy leather seating. Mayroon din itong 1 toneladang top-of-the-line na mga function na mayroon lamang ang mga kotse sa loob ng hanay ng presyong ito. Marami ring ordinaryong sasakyan si Vice, kabilang din siya sa nagmamay-ari ng Mercedes-Benz van, gamit sa pagtap at iba pang aktibidad. Noong October 2017, inilunsad ni Vice Ganda ang Vice Cosmetics, ang sarili niyang brand ng mga kosmetiko. Ang kanyang mga produkto mula sa Vice Cosmetics ay idinisenyo at ginawa lahat sa Los Angeles.
Nakakuha ang Vice Cosmetics ng Guinness World Record pagkatapos ng 6,900 katao na naglipstick ng sabay-sabay na nalampasan ang record ng Mary Kay Cosmetics sa China na may dating record na 5,840. Ilan sa mga negosyong pag-aari ni Vice ay kinabibilangan ng Tipsy Pig at District 8 Manila kasama ang iba pang business partner. Ngayong taon, binuksan nila ng business partner na si Ryan Bang ang kanilang bagong super club na Eureka sa Angeles City, Pampanga. Ang Eureka ay isa sa pinakamalaking super club sa Pilipinas, na nagtatampok ng mga premier DJ. Maraming brand ang inendorso ni Vice, kabilang ang mga kilalang pangalan tulad ng Belo, Foot Soldier Manila at Ginhawa Red G. Gayon din ang McDonald's at Shopee at higit pa. Hindi alam ang net worth ni Vice, pero ayon sa ilang website ang net worth nito ay $20 million, o 1.1 billion pesos. Si Vice ay itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na entertainer ng Pilipinas, na mayroon siyang mga blockbuster na pelikula, mga show, milyong followers sa social media, maraming endorsement at negosyo. Bagamat hindi ibinunyag sa publiko ang eksaktong net worth ni Vice, ito ay tinatayang malaki dahil sa kanyang maraming pag-endorso, palabas sa telebisyon, mga proyekto sa pelikula, at matagumpay na karera sa pag-host. Ngunit nang tanungin tungkol sa kanyang net worth, sinabi niya, "Hindi ko nga alam ang mga numero, minsan ad-ad din ako, hindi ko alam. Tama, pagsasamahin mo ang likido at ang asset, kaya hindi ko alam." Si Vice Ganda ay nakipagrelasyon sa ilang lalaki, kabilang dito si Kurt Ong, nakarelasyon daw niya noong 2015, pero itinanggi ito ni Vice. Si John Stephen Noval noong 2013. Sina Terence Bill Romeo at Vice ay nag-date mula 2009 hanggang 2014. Si R.R. Garcia ay napapabalitang nakipag-ugnayan din kay Vice Ganda noong 2009. Noong October 26, 2019, sa wakas ay kinumpirma ni Vice Ganda sa pambansang telebisyon na si Ayon Perez ang kanyang kasintahan. Sa unang pagkakataon, nakahanap si Vice ng isang lalaki na lantarang nagsasalita tungkol sa pagmamahal sa kanya nang walang takot na husgahan dahil sa isang relasyon sa parehong kasarian. February 13, 2022, ibinunyag niya na sumailalim sila ni Ayon sa isang commitment ceremony noong October 19, 2021, sa The Little Vegas Chapel sa Las Vegas, Nevada. Sinimulan ni Vice Ganda ang kanyang karera bilang stand-up comedian, na kumikita ng ₱200 hanggang ₱300 sa bawat gig. Ngayon, ang phenomenal box office superstar ay isa sa mga may pinakamataas na bayad na celebrity sa Pilipinas. Pagdating sa pagtukoy ng kayamanan, sinabi ni Vice Ganda na, "Wealth has nothing to do with money. Para sa akin, napakayaman ko, sobrang blessed ako, minahal ako ng napakaraming tao, ang aking pamilya ay malusog, kayamanan iyon, malusog ako, kayamanan iyon." Nakamit ni Vice Ganda ang makabuluhang tagumpay sa kanyang karera, na humahantong sa malaking kaunlaran sa pananalapi. Ang kinikita ni Vice Ganda ay pangunahing nagmumula sa kanyang trabaho sa entertainment industry. Nakakuha siya ng mga kapaki-pakinabang na deal sa pag-endorso sa iba't ibang brand, na ginagamit ang kanyang napakalaking katanyagan at malawak na impluwensya.